Maricel! Dali, ihabol mo to kay Ma'am Isa. Dali, paalis na. Kailan ka ba uuwi, anak? Bye-bye! Ay, naku. Malungkot na naman ang nanay. Wala naman inakay. Umuwi sa kanyang bahay. Ang dahil kong tinapay. Uy, nag-rhyme lahat in fairness. Uy! Hello, mga kisinatics ko! Nandiyan na pala kayo. Ay, hindi na ako malulungkot. Tama-tama ang dating ninyo dahil ang dami kong tinapay. Anong gagawin ko ngayon dito sa sobrang tinapay? Sandwich na naman. Naku, alam ninyo, ang tinapay ay hindi lamang pang sandwich. Maraming pwedeng gawin sa tinapay. O, paano? Halika na! Magluto na tayo sa ating kusina. Excited na me! Para sa Pinoy, isa na yata ang pinaka-importanting go-to na pagkain, ang tinapay. Pag sinabi mong tinapay, ang daming ibig sabihin. May tasty, pandesal, pandilimon, kabayan, kalihim, pandekoko, panderegla, Spanish bread, ang dami-dami. Pero katulad ng sinabi ko kanina, hindi lamang pang sandwich o kaya pang sausaw sa kape ang tinapay. Kaya para sa ating episode ngayon, sama-sama tayong maghugay sa tinapay. Mabuhay, tinapay! Ang uunahin natin sa ating tinapay series ay ang sopa de ajo. Ang ibig sabihin nun sa Espanyol ay garlic soup. Ito yung tinatawag nilang poor man's soup o sopa ng mga mahihirap. Kasi dati sila, pag wala silang mga pera o pagkain, ang ginagawa lang nila, tinapay at tubig. Tapos lalagyan lang nila ng pampaalat, tulad ng asin, paminta, at itlog, sopa na yon. Pero ngayon, ang sopa de ajo medyo sumusosyal na rin. At yun din ang gagawin natin ngayon. Ang una natin gagawin, syempre, ang kailangan natin, ang star ng show natin, ay ang tinapay. Ang gamit ng tinapay dito sa recipe na to, usually hindi yung bagong luto. Ito yung mga pinaglumaan nyo na, wag naman yung lumang-lumang may amag, mga one day old na tinapay. Iko-cubes natin ito. Ihiwa-hiwain natin. Okay. Lulutuin na natin yung ating soup. Dapat wag masyadong mainit yung ating kawali dahil ang uunahin nating igigisa dito ay ang bawang. At alam naman ninyo, ang bawang dapat low fire lang dahil mabilis itong masunog. Maglalagay muna tayo ng oil. Tapos, kahit mga 2 tablespoons lang ng butter. Hindi masyadong malakas ang apoy ko kasi tulad ng bawang, madaling masunog din ang butter. Ang pagluluto, hindi minamadali. Tulad ng pag-ibig. Ilalagay na natin ang ating bawang. Naghiwa pala ako ng mga bawang. Nasa sa inyo kung anong gusto niyo, pero ito yung cut na gusto ko, yung medyo manipis para maganda siya sa finished product. Kakala talaga yung lasa ng bawang sa soup. Sige lang, magtiyaga. Yan, bumubula-bula na siya. Slow cooking, the best. Pag ito, brown na siya, lalagay natin itong Spanish paprika. Huwag kayong matakot ha. Itong paprikang to, hindi naman to kamahalan. Nabibili ito sa lahat ng mga grocery stores. Merong mga maliliit tingi-tinging pakete, hindi naman kailangan na ganyang kalaki. Nagkataon lang talaga na mahilig ako sa Spanish paprika sa mga luto ko. Bukod sa nagdadagdag siya ng napakasarap na flavor, pati sa kulay, maganda. Lalagay natin ngayon itong ating tinapay. Ia-absorb ng tinapay yung lasa ng bawang, ng paprika, at saka ng butter. Tinapay, paprika, friends na kayo. Very, very low lang dapat ha, para hindi masunog. Ayan, medyo na-absorb na niya. Lalagay naman natin ngayon ng liquid. Kung kayo, wala kayo masyadong budget, pwedeng tubig. Kung may budget naman,
pwedeng broth or sabaw ng manok. Pero dahil tubig ang ginamit natin, kailangan natin ng pampalasa. Kailangan natin syempre ng cube. Ito yung ating magpapalasa sa ating sopa. Pag sumeldo na, pwede nang lagyan ng totoong sabaw ng manok o totoong sabaw ng baka, di ba? Pag pecha de peligro, edi cube. Pagka medyo kulang pa sa alat, pwede kayo maglagay ng asin. Kaya lang ako, ayoko na. Pag naglalagay kayo ng asin, natural lamang na pwede din kayong maglagay ng paminta. Napakasimpleng recipe ito. Dinadaan mo lang talaga sa lasa kasi nga, wala ka masyadong pera, kailangang malasa. Okay, malambot na tinapay, nagkakilala na lahat ng mga ingredients, ganyan. Lalagay tayo ng itlog. Ito yung paborito naming magkakapatid. Pag may sakit kami, nanay ko, bilang mistisa siya, ito yung kanyang hinahanda para sa amin. Ang sopa de ajo. Papatay na natin siya, ha? Kasi wala akong parsley. Itong dried parsley ang nilagay ko. Gusto ko lang ng kulay, pero hindi naman. Kung ayaw nyo, di wag. Ito, arte-arte ko na lang to, ha? Kasi gusto ko talaga may green akong nakikita. Tsaka hindi ba maganda naman talaga? O sige, mag-plating na po tayo. Ay, ang bango-bango. Alala ko ang nanay ko. Yan, para mukhang yayamanin. Ang pinaka-exciting sa lahat ay ang pagtitikim. Adios, Patria Adorada. Reliyon del Sol, querida. Biglang nabubuhay ang aking Spanish blood. Pero seryoso, lutuin niyo to. Napakamurang soup. Sopa de ajo. Ang susunod naman nating gagawin ay ang cinnamon bread squares. Napakasarap na merienda para sa mga bata at napakadaling gawin. Ang kakailanganin mo munang gawin ay ang gumawa ng cinnamon sugar spread. At gagamit tayo unang-una ng butter. Mas maganda kung room temperature yung butter para mas madali nyo siyang ihalo. Ito yung gagawin nating palaman sa gitna ng dalawang tinapay. Lalagyan natin siya ng konting sugar. Nalala ko, ito yung ginagawa kong baon sa anak ko dati. Akala niya binili ko sa labas, hindi niya alam. Ako lang ang gumawa. Maglalagay tayo ng cinnamon powder. Konti lang, ha, kasi medyo may pagkatapang ito, pagka medyo sumobra. Lasang-lasa nito yung binibili ninyo sa tindahan na pagkamahal-mahal. Hindi ako masyadong nagbibigay ng mga sukat. Ang importante, malaman ninyo yung proseso, malaman ninyo kung ano yung mga ingredients, tapos kayo na mag-a-adjust kung mas gusto nyo mas matamis o mas ano. Ang importante doon, kung hindi kayo nagsusukat, paunti-unti, madaling magdagdag, mahirap magbawas. Kakailanganin nating gupitin ang ating tinapay. Actually, pwedeng kutsilyo, pero sa akin, mas nadadalian ako pag ginugupit. Papaikutin ninyo, ha? Huwag nyong hahayaan na mapatid. Huwag kayong mag-alala dahil ako naniniwala ako sa tipidity. Huwag tayo magtatapon ng pagkain. Itong ginugupit natin, gagamitin natin ito sa susunod nating recipe. Walang tapon kay Tita Ces. Naku, gustong-gusto ito ng mga bata. Naku, tiyak, mamahalin kayo ng mga anak ninyo. Ang susunod nating gagawin ay ang cinnamon sugar na siyang gagamitin natin mamaya sa ating finishing touches. Sugar at saka cinnamon powder lang. Handa na tayo ngayon i-spread yung ating cinnamon butter sa ating tinapay. Kung naaamoy nyo lang ang kusina ko ngayon, amoy restaurant siya. Parang gumagawa lang ng sandwich. Pero wag ka, may gagawin pa rin tayo dyan. Nagawa mo dyan, Helmut? Hihiwain na natin itong mga tinapay natin sa bite sizes para cute
Ang susunod nating gawin ay ang ating egg and milk batter. Kailangan lang natin, syempre, ang isang itlog at milk. Yung iba, nilalagyan nila ng vanilla. Pero syempre, nasa sa inyo yan, di ba? Kung sinong kakain, siya ang gagawa ng batas ng kanyang luto. Maglalagay tayo ng konting mantika. Konti lang, ha? Kasi maglalagay din tayo ng butter. Para hindi masunog ang butter, lalagyan natin siya ng mantika. Okay, habang tinutunaw natin ang ating butter, kukunin natin itong mga slice nating bread, no? Ididip natin siya dito sa ating egg and milk mixture. At ilalagay natin dito sa ating butter. Hindi ko muna tinaasan yung ating temperature, ha? Kasi baka masunog. Pag ganito naka-brown, pwede na natin siyang hanguin. Ang bango! Helmut! Alam ko, nandiyan ka sa paa ko, ha? Mamaya na kita bibigyan ng tinapay. Tama, pati aso. Gagawa tayo ngayon ng glaze. Yun yung itatap natin doon na parang syrup na masarap. Parang bonggang-bongga. Nandun na tayo, itodo na natin to. Ang ingredients ng ating glaze ay butter at condensed milk. At syempre, pag butter ang ginagamit natin, dapat low heat lang. Kukuha tayo ng butter. Lalagyan natin ngayon ng condensed milk. Medyo bumubula-bula siya. That is the right time. Ayan, bumubula-bula. Kasi, tinan ninyo, habang lumalamig ito, lumalapot pa siya lalo. So, okay na to. Hanguin na natin. Transfer natin ito sa isang lalagyan na tulad nito para mas ma-manage natin. Tapos pupuntahan na natin yung ating French toast, cinnamon, flavor. At para sa ating final pasabog, syempre, idadust natin ito ng cinnamon sugar. Konti lang. Naalala niyo yung ginawa natin kanina, yung condensed milk with butter. Lagyan natin ito. Kala niyo tapos hindi pa. Ang pagkain, pag mayroon siyang kulay, magandang tingnan. Parang buhay na buhay yung pagkain. Naku, pag binili niyo to sa hotel, magkano na kaya? Ito na ang ating cinnamon bread squares. Tikman na natin. Natin to. Naiiyak ako sa sarap, promise. Siguro malamang pakakasalan ako uli ng asawa ko dahil dito. Ang sarap! Ang susunod nating recipe ay ang tinatawag nating bread swirls. Naalala ninyo yung ginupit natin kanina, yung ganito? Gagamitin natin yan dahil hindi tayo naniniwala na dapat nagtatapon ng pagkain. So, ang gagawin natin nito ay kukulot-kulot natin siyang ganyan. So, ikot-ikutin lang natin siyang ganyan. Arte-arte lang. Dahil na-swirl na natin siya, gagawa tayo ng caramel sauce. Kailangan low flame lang. Hayaan lang natin itong sugar. Ayan, medyo natutunaw na ating sugar. Medyo itataas na natin siya dahil ito mabilis masunog ang sugar. Sa puntong ito, inalagay na natin yung ating butter. Tapos lalagyan natin ng kaunting milk. Para hindi siya masyadong malapot. Pansinin nyo, hindi ko siya dinidikit sa apoy. Kasi ang milk, hindi din masyadong maganda pag siya ay sumobra ang kulo. Lalagyan ko ng konting asin. Ito yung tinatawag na salted caramel. Diba? May mga ganong flavor sa ice cream. Okay na to. Itong ganito. Papatayin na natin. Yung iba kasi nilalagyan pa nila to ng vanilla. Pero sa akin, okay na to. Lalagay na natin ang ating bread. Bababad lang natin siya para ma-absorb niya yung ating salted caramel sauce.
Ang pinakahuling step ay syempre arte-arte step. Ito actually, kasuy lang to eh. Pero kung mas may budget ka, ibang nuts, nasa sa inyo nga. Walang rules dito. Basta kung anong gusto nyo. Yung mga mahihilig sa pasas, pwede namang gawing pasas. Anong prutas ang gusto nyong ilagay dito? Strawberry, or berries, or whatever. Or pwedeng cream cheese with bacon, mga ganyan. Pero syempre, nasa tipidity tayo eh. Kaya ito. Eto na ang ating bread swirls. Diabetic ako ha. Ang sarap! Kaya lang baka mapanood ng doktor ko to eh. Pagagalitan ako. Pero talaga, gawin niyo to, promise. At natapos ang 3 recipe natin para sa ating bread series. Para tayong kumain sa restaurant at para na rin tayong nag-aral sa culinary school. Ang hindi nila alam, ito ay tinapay na binili mo lang kay Aling Tali. Pero joke lang, maigi isali natin si Aling Tali para marami tayo na magiging cuisinatics. Kaya kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, pwedeng pakisabi na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa ating video para mas masaya tayong lahat. Lahat tayo magkakaroon ng dating kahit walang datong. So, paano? Hanggang sa susunod na lutuan. Dito lamang sa Kusina ni Tita Ces, magkita-kita tayo muli. Pack up!